Action! Magandang araw po mga kaibigan ko. Itong munting talk ko regarding the perception, gusto ko ipamahagi sa inyo na sana man lang na-inspire ko kayo. Gusto kong ipamahagi sa inyo na that 3-step that control your perception and you can control your reality. Ibig sabihin na may mga bagay na mahirap kontrolin. Mahirap kontrolin yung asawa, yung anak, yung biyanan, yung kaibigan, yung katrabaho. Mahirap silang kontrolin, pero isang bagay na ang pinaka absolute power, you can control over your perception. Depende sa perception ng tao na kung sa munting perception mo na magandang na-contribute siyang malaki sa reality. Example, pag umaga kumakain ka ng yung almusal mo, so biglang may nag-ring yung telepono mo, may tumatawag, sinagot mo yung phone at kausap mo ngayon yung kaibigan mo. Sabi ng kaibigan mo, pare, salamat. Hindi dahil sa'yo, wala ako ngayon sa pinalalagyan ko. Ang saya-saya ko, pare. Talagang, you are a gift from God. Salamat talaga, pare. Tapos, ang sabi mo naman, ganun ba? Thank you, Hindi naman ko yung phone. Pagbalik mo sa almusal mo, alam mo yung araw na yun, kung ikaw ang isang asawa, magiging mabuting asawa ka. Kung ikaw isang teacher, magiging mabuting teacher ka. Kung ikaw isang engineer, magiging mabuting engineer ka. Magbago yung araw mo. Dahil sasabihin mo sa sarili mo, ako ang gift from God. Ako ang magaling pala ako. Kunting perception lang yan na ibabago na yung buhay mo. So, itong first step na unang perception is about self. May i-share ako sa inyo. Ito si first example regarding self. Ito si Dr. Maxwell Mount. Isa siyang plastic surgeon. Nagtataka siya sa dami-dami ng mga pasyente niya na magbibigay na lang ako ng isang example sa isang pasyente niya. Due to car accident, nagkaroon ng scars itong babae na to. So nagpagamot sa kanya. Ginamot na naman itong babae na to. Nang sa huling procedure na niya, tinanggalan niya yung bandage sa mukha. At pinaharap niya sa salamin na sabi niya sa babae, natanggal na yung scars mo. Excited na to si Dr. Max. Tapos, nakaharap ang babae sa salamin, sabi pa ng babae, pangit pa rin ako. Sabi ng doktor, tinanggal ko na nga yung scars mo, at pangit ka pa rin. Tapos, inalam ng doktor, bakit ganito itong pasyente na to? Nang nalaman niya, ito parang babae na to, before na nagkaroon ng car accident, nagkaroon pala to ng breakup sa boyfriend niya. Ibig sabihin nilang siya. So, due to her depression or ano yun na nangyari, nagkaroon siya ng aksidente. So, ang kailangan nito, sabi pa ni Dr. Max, hindi physical, hindi panglabas na na remedy po sa scars. Ang mahirap gamutin pala, ang kailangan gamutin pala yung inner scars. Yung palang dapat gamutin. May isi-share nila ko. So kaya nang nag-interview ako sa mga poor people, sa mga rural areas o mga urban areas, karaniwan sa mga mahihirap pag tinatanong ko or sinasabi nila sa akin na, alam mo,
Ah, mahirap ako dahil mahirap yung magulang ko, mahirap yung kanilunuan. Mga linuro namin mahirap. At saka wala akong kakayahan. Yun ang pananaw ng buhay nila. Kaya yung reality nila lang ganun. Pangalawang perception ko naman gusto i-share sa inyo ay tungkol sa perceptions of others. Ito medyo broad ito. Dahil paminsan kasi ang feeling natin, ang feeling ko dati pag ang ibang tao na iniisip ako na feeling ko na galit sila sa akin, or usually feeling na na iba ang tingin nila sa akin, gano'n na yung nagkakaroon ka ng sabi pa nga nila may term kasi na yung ano bang tawag nito? Yung nag-iisip na parang nag-iisip na negative na Negative thoughts. paranoid, parang Paranoia. gano'n. Yun. Yung perception of others. Ibabasahin ko na lang dito. Yung sabi dito, walang nagmamahal sa akin, hirap baguhin because of perceptions of other people. Akala galit sa kanya. If you think so much about those people, wala na itutulong yan sa iyo. Actually, in reality, hindi ka naman ang nila iniisip eh. Hindi naman buong araw ikaw ang iniisip nila. May iniisip din sila iba. May problema din sila sa sarili nila. Kaya, it is worthless nga eh. Kaya nga dito sabi dito, it's worthless. Kung ang tingin mo yung perception ng iba, ay hindi pala totoo. So, number 3 naman, i-share ko sa inyo yung perception of life. Yung perception ng buhay. Gusto ko i-share sa inyo itong buhay gusto ko i-share about simple words lang regarding itong isang writer na si Ziggy. It seems a profound word, but Ziggy nakalagay dito. Ang sabi niya, you can complain that roses have thorns, or you can rejoice thorns has roses. So, ito rin isi-share ko kay Viktor Frankl. Isa siyang American psychiatrist. Nakuha siya ng mga Nazis, mga sundalo ng World War II. Before siyang kinuha, Nazis. German. Nazis. Oh, yun. Tapos, before siya kinuha, pinatay yung asawa niya, yung magulang niya, yung mga anak niya, kinuha yung ari-arian niya. At tapos nakakulong to siya, bawat galaw niya inuutos. Yung lahat ng kalayaan niya, kinuha niya, dignidad kinuha niya. Pero isa lang ang sinasabi niya na hindi kayang kunin yung pananaw sa buhay niya. Yung perception sa buhay niya, hindi kaya kunin ng mga Nazis. Sabi niya, gagamitin ko to sa paglabas ko, magiging mabuting tao ako. O maging better person ako. So, yun ang gusto kong i-share sa inyo, yung perceptions of self, others, and life. Ang the best perception talaga sa buhay natin is a perception na ito ay totoo na mahal ako ng Panginoon, mahal ako kayo ng Panginoon. Yan ang the best perception. Mahal pala ako ng Panginoon. Image and likeness. Parang ganun na maganda ang plano niya para sa akin. Sabi pa nga yung si Father Luke sa pumunta kami ng isang Indian priest, sabi niya, God loves us. Yung pagmamahal ng Panginoon natin parang sahod, yung basic salary. Yung pangyayari natin, yung recognition, yung failure, yung mga natin,
ibang ano, parang bonus na lang yun. Ups and downs natin, parang bonus na lang yun. So I like to take this opportunity na nagkaroon ako ng simple talk dito, and I just to share these thoughts that we are a gift from God, and what we become is our gift to God. And one thing is isa pang thoughts na to live is to love God, love that others may.